Kabanata 401. Napanatili ni Jane ang kanyang katahimikan habang siya ay sumingit. Nilinaw ng kanyang Panginoon ang mga patakaran na hindi pinapayagan ang mga alagad ng sekta ng MA na pumunta sa mga entertainment center tulad ng mga bar o KTV center. Master, ako. Hindi ako pumasok, nasa entrada ako ng bar, nagsinungaling kay Jean. Si Abba's mother Serendipity ay tumango, katanggap-tanggap iyan. Tandaan, bilang isa sa mga sekta ng Orthodox, hindi tayo makakapunta sa mga lugar na tulad nito. Pupunta ako roon. Naiintindihan, guro. Si Jean ay napabuntong hininga pagkatapos ng pagbitay at paglakad sa bar. Si Lily at Queenie ay mayroon ng kaunting inumin. Pagkatapos ay nagtungo si Lily sa banyo ng alas 12 ng umaga. Nag-scroll si Queenie sa kanyang telepono habang naghihintay para kay Lily nang ang isang babaeng may hubog na figure ay pumasok sa bar na may palo sa kanyang kamay. Mayroong hindi mababasa na katahimikan sa kanyang magandang mukha, ang kanyang mga hakbang ay magaan bilang isang balahibo at mukhang siya ay isang lumulutang na banal na figure. Ito ay Abba's mother Serendipity. Kabuoang katahimikan. Ang buong bar ay nanahimik kaagad sa kanyang hitsura. Napakalaki ng kanyang aura na kahit ang DJ ay tumigil sa pagsabog ng musika. Ang bawat tao ay nakatuon ang kanilang mga tingin sa Abba's mother Serendipity. Ha. Sumabog ang tawa at sinira ang katahimikan pagkalipas ng ilang sandali nang may ilang mga thugs na hawak ang kanilang tiyan nang may tawa sa malayo. Haha, what the F*** sick. Kahit ang mga Abbas ay pumupunta sa mga bar ngayon. Nagbabago nga ang mundo. Hahaha, ang tawa nila ay masakit pakinggan. Ang Abba's mother Serendipity ay nakasuot ng mahabang damit sa halip na ang kanyang dowras robe at pinabayaan niya ang kanyang buhok. Ang kakaibang bagay lamang sa kanya ay ang kanyang palace na nagbigay ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang Abbas. Yol, nagbago nga ang mundo, anong exotic Abbas? Hahaha, ang isa pang thug lord kasama. Walang imak si Abba's mother Serendipity. Gayunpaman, si Yoel Fisher ay nagkaroon ng isang hiling sa kamatayan. Siya. Lumapit kay Mother Abba's Serendipity kasama ang ibang thug na may ngisi at inaasar siya, Abbas, handa ka bang magpalipens ng gabing kasama ko? Pakiramdam ko matagal na kitang kilala, payag akong matampal. Itinaas ng Abba's mother Serendipity ang kanyang braso at binigyan ng dalawang mukhang matikas na smacks. Si Yoel at ang iba pang thug ay lumipad sa hangin tulad ng mga cannonball. Naghiyawan ang dalawa habang lumilipad ng higit sa 20 metro ang layo bago lumandang ng husto. Nagpiyok dugo sila at pinaikit ng mahigpit ang kanilang mga mata sa sakit. Gas. Natigilan ang lahat at napatingin kay Abba's mother Serendipity nang hindi kumukurap. Walang nagsabi, kahit ang musika ay huminto bigla. Itinaas ng Abba's mother Serendipity ang mga sulok ng kanyang mga labi at hindi nag-atubiling tinanong. Jean, nasaan sila? Si Jean na nakatayo sa likuran ng Abba's mother Serendipity ay umusad ng isang hakbang at itinuro kay Queenie. Master, sinabi niya na si Daryl ay asawa ng kanyang kapatid. Si Abba's mother Serendipity ay tumango at lumapit kay Queenie. Kanina pa niya ito tinitigan ng tahimik. Nagsasalita sa isang walang kinikilingan na tono, ikaw, sundin mo ako. Natigilan si Queenie at nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa sobrang presensya ng Abba's mother Serendipity. May isang bagay na natatangi sa kanya. Si Daryl ay talagang isang bagay, kahit isang elite na tulad niya ay kilala siya. Tanong ni Queenie sabay ngisi, Abbas, kaibigan mo ba si Daryl? Kaibigan. Abbas, ang magandang mukha ni Nanay Serendipity ay naging mapanglo kaagad. Paano ang isang same bag na tulad niya ay maging kaibigan ko? Tinanong niya siya pabalik sa isang malamig na tono, si Daryl ba ang asawa ng iyong kapatid? Inosenteng-inosente si Queenie, yeah, he is. He treated me well. Napakahusay kung gayon. Si Abba's mother Serendipity ay tumango. Matampal. Sinampal ni Abba's mother Serendipity si Queenie at namatay siya. Jean, kunin mo na siya. Kabanata 402. Abba's mother Serendipity ay nagturo sa isang walang malasakit na tono bago tumalikod na umalis sa bar. Darby Mansion. Gabi na ngunit ang hall ay masikip pa rin sa mga tao. Si Drake Darby ay nakaupo sa gitna na may isang mapanglo na ekspresyon na may isang pahiwatig ng kalungkutan sa kanyang mga mata.
Ang Darby Offsprings ay tumayo sa dalawang hilera sa mga gilid. Lumipas na ang Old Master Darby at bumagsak ang reputasyon ng pamilyang Darby sa Donghai City. Nagkaroon sila ng pagpupulong upang talakayin ang hinaharap ng pamilya Darby. Abba's mother Serendipity is here. May nag-anunsyo mula sa labas ng hubog na figure ng Abbas na ina Serendipity na lumitaw sa pasukan at siya ay lumakad. Mabilis na tumayo si Drake upang batiin siya at kumuha ng isang magalang na bow. Greetings, Abbas. Si Abbas' mother Serendipity ay tumanggo bilang pagkilala at pinigilan ang isang magaan na chuckle. Mr. Darby, mangyaring patawarin ang aking biglaang pagbisita. Huli na, bakit hindi ka nagpapahinga? Naguguluhan ka ba dahil sa ski asterisk Daryl Darby? Ang kanyang tono ay nagpakita ng isang pahiwatig ng pagkakasala habang ang mga disipulo ng sekta ng MA at siya ay nanatili sa pamilyang Darby para sa ilang oras at malubha nilang tinatrato sila. Abbas' mother Serendipity nais na gumawa ng isang bagay para sa kanila dahil sa pasasalamat ilang araw na ang nakakalipas nang mamatay si Old Master Darby sa galit dahil kay Daryl. Papatayin niya si Daryl sa lugar sa elixir competition kung alam niya, kahit na lumalabag siya sa mga patakaran. Hindi namatay si Old Master Darby kung si Daryl ay pinatay muna. Si Abbas' mother Serendipity ay labis na pinagsisisihan. Mapait na ngumiti si Drake at nagsalita, ang aming pamilya ay dapat na isang biro sa iyo dahil pinatubo namin ang isang kabiguan. Siya talaga pawis na panloob na pawis sa kabila ng kanyang ngiti. Bakit nandito ang Abbas' mother Serendipity? Sumali ang pamilya Darby sa Eternal Life Palace sect noong una. Ang Abbas' mother Serendipity ay mula sa sekta ng MA. Ang kanilang sikreto ay malantad ng maaga o hulikong. Nanatili silang nakikipag-ugnay sa bawat isa. Hindi ito maaaring maging. Si Old Master Darby ang haligi ng suporta ng buong pamilya noong siya ay buhay kahit na anong sakuna at ang responsibilidad na iyon ay nahulog kay Drake ngayong wala na siya. Ano ang dapat nating gawin kung alam ng Abbas' mother Serendipity na sumali kami sa Eternal Life Palace sect? Papatayin niya ako. Kinakabahan si Drake tuwing naiisip niya iyon. Ang Abbas' mother Serendipity ay hindi napagtanto ang drastic na pagbabago ni Drake sa ekspresyon ng mukha at mariing sinabi. Mr. Darby, may ideya akong akitin si Daryl Darby upang mapupuksa natin ang ski asterisk M. Ano? Ang lahat ng naruroon na Darby Offsprings ay natigilan bago ilawan ng kanilang pagganyak ang kanilang mga mukha. Isang sulyap sa pag-asa ang sumilip sa mga mata ni Drake at ang galak ay nakikita sa kanyang mukha, ano ito? Ang totoo, nabigo talaga siya sa pag-iisip ng mga paraan upang matanggal si Daryl. Upang salakayin si Daryl ay magiging simple. Subalit, mayroon siyang Dax Abbas na inang si Serendipity ay ngumiti at tumingin sa paligid ng hall bago ibahagi ang kanyang ideya. Nahuli ko ang kapatid ni Daryl ngayon lang at nakikita kong malapit na sila. Maaari naming ilabas ang balita na kinidnap namin. Ang kanyang pamilya sa kanya, tiyak na kusang pupunta siya sa atin. Napakagandang ideya. Ang Abbas' mother Serendipity ay talagang isang bagay. Ang mga ngiti ay lilito sa mga mukha ng mga offsprings ng pamilyang Darby. Tumayo si Florian at tinanong dahil sa pag-usisa. Abbas, nasaan ang kanyang kapatid na babae? Abbas, ina Serendipity kaway-kaway ng isang kamay at dalawang disipulo ng sekta ng MA nagdala Queenie sa paglipas. Wala pa ring malay si Queenie at ang katawan niya ay nakatali sa mga buhol. Ang mga offsprings ng pamilya Darby ay tumingin sa kanya kaagad bago lumingon upang bigyan ang bawat isa ng mga makabuluhang sulyap na may ngiti. Hindi ko inaasahan na ang kapatid ni Daryl ay maging kaakit-akit na ito. Tulog. Humugot si Florian mula sa paningin ni Queenie. Palagi siyang na-pervert at nasasabik siya nang makita si Queenie, isang kagandahan na nakatali. Pinukaw siya ng visual. Pare, hayaan mo akong ikulong niya. Tumayo si Florian at sinabi kay Drake. O sige, bilisan mo. Tumanggo si Drake at lumingon sa Abbas' mother Serendipity upang magbigay galang. Salamat, Abbas. Ang Abbas' mother Serendipity ay tumanggo bilang pagkilala. Kami ay maglabas ng balita bukas upang akitin si Daryl, papatayin natin siya on the spot pagkatapos. Kabanata 403. Tumayo si Yumi Griff at nagsalita sa isang banayad na tinig, Abbas, iyo ang lahat ni Daryl Darby pagdating niya para sa kanyang kapatid bukas. Ikaw ay matuwid at kagalang-galang, ikaw talaga ang bayani ng henerasyon.
Siyempre. Ang aming master ang haligi ng suporta ng sektang MA, siya ang isa sa pinakahuhusay sa 6 na sekta. Humakbang si Jin at nagsabi ng may pagmamalaki. Pinaburan siya ng Abbas Mother Serendipity bilang kanyang bunsong alagad dahil sa kanyang wits. Napalingon ang karamihan ng tao ng tahimik na inilabas ni Yumi ang kanyang telepono nang magulo ang karamihan at nagpadala ng isang text kay Florian. Ito ay isang maikli at prangka na teksto. Magmadali bumalik, walang anumang mga nakakatawang ideya. Hindi ito magtatapos ng maayos kung wala ka rito sa loob ng 3 minuto. 5 minuto na ang nakalilipas mula ng puntahan ni Florian si Queenie. Dapat ay nagkakaroon siya ng maruruming ideya para sa kanya para sa pagboboluntaryo na i-lock siya dahil siya ay isang tamad na tao. Medyo naintindihan din ni Yumi ang lalaki niya. Bakit? Ikakasal ako sa walang kabuluhan. Itinali ni Florian si Queenie ng mahigpit sa Darby private room. Ito ay isang pinaghihigpitan na silid dahil dito kung saan nilinang ng Old Master Darby na mag-isa. Naiwan ang silid na hindi nagamit mula nang pumanaw siya. Natuwa si Florian habang nakatitig kay Queenie mula sa itaas hanggang paa na may ngisi. Habang tumitingin siya sa kanya, lalo siyang kinikilig. Haha, hindi ako makapaniwala na si Daryl ay may gandang kapatid. Teka, siya ang kapatid ng asawa ni Daryl, tama. Teknikal siyang kapatid ng aking hipag. Napanganga si Florian. This pretty lady was passed out, what a godsend. Lahat ay nasa hall at walang pupunta sa pribadong silid, hindi ko mapalampas ang isang magandang pagkakataon. Hinusat niya ang kanyang mga kamay sa pag-asam at inabot ang shirt ni Queenie. Buzz. Ang kanyang telepono sa kanyang bulsa ay nag-vibrate sa sandaling iyon. Sino ang F*6 na nagpadala sa akin ng isang teksto? Galit na galit si Florian sa pagkagambala at sinuri niya ang kanyang telepono upang makita ang teksto mula sa kanyang asawa. Bamaantong hininga. Bamaantong hininga si Florian sa pagkabigo at nawala ang kanyang plano dahil sa babala ng kanyang asawa. Natatakot siyang mabiktima ng henpek. Mukhang hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na magsaya kasama ang magandang ginang ngayong gabi. Bulong ni Florian sa kanyang sarili habang itinali niya si Queenie sa isang haligi bago magpatuloy na umalis ng atubili. Akmang lalabas na siya palabas ng pribadong silid nang may tumunog na panginginig ng telepono, ito ang telepono ni Queenie sa oras na ito. Nagmamadaling lumapit sa kanya si Florian upang suriin ang kanyang telepono at natigilan siya. Nagpapakita ito ng isang teksto mula sa kanyang pinsan. Nagpadala si Lily ng isang maikling teksto sa kanya, Queenie, nasaan ang ikaw? Pinagkunot ng noo ni Florian ang kanyang noo at kinurot ang utak niya nang makita ang teksto. Naalala niya na sinabi ng Abbas Mother Serendipity na ikakalat nila ang balita tungkol sa pagkidnap kinabukasan upang akitin si Daryl at hindi pa ito ang oras. Sa makatuwid, nagpa siya si Florian na i-secure muna si Lily. Naisip niya habang sumasagot sa teksto sa pamamagitan ng paggaya. Ang tono ni Queenie, hindi ako babalik mamaya. Nakilala ko ang isang kaibigan at mananatili ako sa lugar niya ngayong gabi. Kasabay nito, hinawakan ni Lily ang kanyang telepono na may exasperated expression sa kanyang mukha malapit sa pasukan ng Night View Bar. Nawala si Queenie matapos siyang bumalik mula sa banyo. Maaari lamang siyang mabaliw habang masaya at hindi nagmamalasakit sa anupaman, gaano nakakainis. Pagkatapos, natanggap niya ang tugon mula sa numero ni Queenie at huminga ng maluwag. Dapat ayos lang siya dahil nakakapag-reply pa siya sa text ko. Ano ang isang mahirap na batang babae? Maaari niya akong hintayin na bumalik muna mula sa banyo bago umalis kasama ang kanyang kaibigan. Isinuksok ulit ni Florian ang telepono ni Queenie sa kanyang bulsa at dali-daling umalis sa pribadong silid habang dumidikit ang oras. Sigurado siya na makakakuha siya ng isang pagagalitan mula sa kanyang asawa dahil medyo matagal siya. Ang Abbas Mother Serendipity ay halos tapos na sa talakayan tungkol sa mga detalye ng kanilang plano na mahuli si Daryl sa susunod na araw nang bumalik si Florian sa hall. Kabanata 404. Ibinigay ni Florian kay Drake ang isang nakasisiguro ng ngiti, pare, nakalock ko siya ng maayos, hindi siya makakatakas. Mabuti. Tumanggo si Drake bilang pagkilala. Ang Abbas Mother Serendipity ay tumayo at nagpapanatili ng ngiti, Mr. Darby, gagabi na, dapat na akong umalis.
Kami ang magdaraya kay Daryl Darby dito bukas ng gabi dahil kailangan kong dumalo sa Lion Slaughtering Conference sa araw. Ito ay magiging isang mahalagang komperensya at hindi niya ito napalampas. Ngumiti si Drake at tumanggo, sa iyo ang plano. Ang pamilya Darby ay magbibigay ng buong suporta sa bawat desisyon mo. Ito ay 3:00 ng umaga. Ang kalangitan ay kapansin-pansin na nakamamangha sa gabing iyon kasama ang buwan at ang malalawak na mga bituin. Gayunpaman, si Queenie ay tinakat ng takot sa Darby private room. Kinilabutan siya sa oras na imulat niya ang kanyang mga mata nang tuluyan na siyang magkaroon ng malay. Napatulala siya nang mapagtanto niyang nasa isang pribadong silid siya na may mga pader na bato. Sinubukan niyang lumipat ng hindi namamalayan bago napagtanto na hindi siya makakagalaw ng 1 pulgada dahil nakatali siya. Natakot siya. Nasaan ako? Pagkatapos, isang serye ng magaan na yapak ang nagmula sa pintuan. Ang mga yapak ay natatanging malakas sa patay na katahimikan ng Darby Mansion sa kalagitnaan ng gabi. Creak ang pintuan ay dahan-daang itinulak. Nagpanik si Queenie at tumingin sa isang batang lalaki na nakasuot ng sports na naglakad papasok sa silid ng dahan-dahan na may malungkot na ekspresyon. Si Jackson Tim iyon. Nag-ipon ng lakas ng loob si Queenie at tinanong kahit takot na takot siya, sino? Sino kayong mga tao? Bakit mo ako pinangangalagaan? Tahimik siyang tiningnan siya ni Jackson at diretsyong tinanong sa puntong. Sino si Daryl Darby sa iyo? Sinabi ng Abba's mother Serendipity na ang batang babae ay kapatid ni Daryl. Alam ni Jackson na si Daryl ay hindi nagkaroon ng kapatid na babae. Natagpuan ni Queenie ang kanyang lakas ng loob nang banggitin niya ang pangalan ni Daryl at sinabi na may pagmamalaki, siya ang asawa ng aking kapatid. Hehe. Ang ekspresyon ni Jackson ay nagbago sa isang malaswang ngiti dahil sa kanyang tugon. Natuwa si Queenie nang makita ang kanyang pagbabago ng ekspresyon. Sinabi niya, ano? Natatakot ka ba ngayon? Pakawalan mo ako o papaluan ka ni Daryl. Hindi mo alam kung gaano siya katindi. Pakawalan ka. Naging maasim ang ekspresyon ni Jackson, ipinagmamalaki mo ba na si Daryl ay asawa ng iyong kapatid na babae? Narito kung ano ang iniisip ko, siya ay isang halimaw. Hindi, mas masahol pa siya kaysa sa isang halimaw. Palagi niyang tinatrato si Daryl tulad ng sarili niyang kapatid ngunit binahasa niya sa halip ang asawa niya. Hindi siya makatao. Ang mukha ni Queenie ay namula sa pagkabalisa at sumigaw bilang pagtatanggol kay Daryl, hindi kita pinapayagan na kausapin mo siya ng ganyan. Mabait siyang tao, ikaw ang masama. Sampal. Mabilis na lumakad si Jackson at binigyan ng husto si Queenie. Sigaw ni Queenie, kitang-kita ang mga marka sa pisngi. Nakaramdam siya ng labis na pagkakamali mula sa nasusunog na sakit. Sinaman siya ni Jackson ng masinsinan at kinutya, mabuting tao. Hindi man siya karapat-dapat maging tao. Wala kang ideya kung paano sinira ng halimaw na iyon ang buhay ko. Pinaparamdam niya sa akin na mas mababa ako sa pamilyang Darby. Sinira niya ang lahat. Halos umuungal siya tulad ng isang hayop, ginahasa niya ang aking asawa sa unang gabi ng kasal ko, ginalit din niya ang kanyang sariling lolo sa kanyang kamatayan. Isa siyang halimaw. Isang halimaw. Kabanata 405. Ano? Nanginginig ang katawan ni Queenie sa gulat habang nakatitig kay Jackson na hindi makapaniwala. Pagkatapos, marahas niyang umiling, nagsisinungaling ka, dapat mong sinisiraan mo siya. Hindi niya kailanman gagawin iyon. Titigil ang paninirang puri sa kanya. Isa siya sa pinakamagandang taong nakilala ko. Mariing kinuyam ni Jackson ang kanyang mga kamao, sasabihin ko ulit, siya ay isang halimaw. Hindi lamang alam ng pamilya Darby ang tungkol dito, kahit na ang kabuuan ng Donghai City ay nalalaman. Maaari kang magtanong sa paligid at malalaman mo na may mabaho siyang reputasyon. Ako, paninirang puri sa kanya. Ang basurang tulad niya ay hindi rin karapat-dapat sa paninirang puri sa akin. Ang kanyang boses ay naging namamaos mula sa mga nanggulo na sigaw. Nagalit si Queenie, sunod-sunod na bumagsak ang mga luha niya, huwag ka nang magsalita, hindi ako naniniwala sa iyo. Hindi mo siya maaaring pag-usapan ng ganyan. Hindi ko pinapayagan. Huwag kang magagalit ako, magalit sa kanya sa halip. Malamig ang tono ni Jackson. Tapos, hinagis niya si Queenie na para bang isang baliw. Hexad School kinabukasan.
Ang Hexad School ay pambihirang buhay sa araw na iyon dahil Lunes at ang mga mag-aaral ay nandoon para sa mga klase. Ang balita ay dumarating lamang at kumalat sa buong Donghai City na ang Lion Slaughtering Conference ay gaganapin sa Hexad School. Pinag-uusapan ng lahat ang kaganapan dahil ang Golden Lion, ang Zion Featherstone, ay nakuha ng 6 na sekta. Ang seksyon ng Eternal Life Palace ay mayroong 4 na Guardian Kings at ang Golden Lion, Sion, ang pinakamatanda sa kanila. Ang kanyang posisyon ay nasa ilalim mismo ng Sect Master at Chester Wilson, ang tagapayo sa militar. Ang Golden Lion ay nakita bilang isang archvillain dahil ang Eternal Life Palace Sect ay isang kulto. Ang balita na siya ay nakuha ay isang bagay na dapat ipagdiwang sa gitna ng pamayanan. Pinakamahalaga, may isang bulong-bulungan na ang Sion ay nagtataglay ng isang Supreme Mystery Script. Nag-usisa ang lahat sa kinaroroonan ng banal na kasulatan matapos siyang makuha. Hindi mabilang na mga magsasaka ang nagpas siyang dumalo sa Lion Slaughtering Conference. Isang napakalaking yugto ng laki ng 5 basketball court na pinangalan ng Judgment Stand ay naset up sa larangan ng palakasan. Ang mga hilera ng mga upuan ay naset up sa paligid ng entablado at karamihan sa mga ito ay nakuha na. Halos lahat ng mga mag-aaral ay naroon, na bumubuo ng isang madilim na karamihan ng tao mula sa malayo. Ito ay isang napakagandang tanawin para sa anumang mga nanonood. Bukod sa mga mag-aaral, ang mga miyembro ng 6 na sekta ay nakaupo din sa mga nagpapaputi. Mayroon ding mga 12-dosenang sekta maliban sa 6 na sekta kabilang ang Iron Palms, Giant Whales, Beggared Sekta, at marami pa. Ang lahat ng mga sekta ay mayroong hindi bababa sa daan-daang mga kalalakihan na dumadalo sa Lion Slaughtering Conference. Ang patlang ay napuno ng daan-daang libo ng mga tao at naghihintay sila sa pag-asa para magsimula ang komperensya. Nagmamadali si Daryl sa paaralan nang makita ang gulo sa bukid at natigilan siya. Napakaraming tao ang dumadalo sa komperensya. Bulong ni Daryl sa sarili at tumingin sa gilid. Isang babae na may hubog na figure ay nakatayo sa mismong pasukan ng paaralan na may puting damit. Siya ay tumingin kaakit-akit at kaakit-akit. Galing kay Catherine Keith. Daryl. Ang mukha ni Catherine ay nagliwanag sa kagalakan at siya nakapatong sa kanyang takong. Hindi na napigilan ni Catherine ang kanyang desperasyon at emosyon. Marahan siyang nagtanong, Daryl, narito ka na rin. Mayroon ka bang razumang pil? Nandoon na siya mula ng madaling araw at naghintay siya ng higit sa kalahating oras. Hindi napigilan ni Daryl ang kanyang libangan nang sinabi niya na, oo, narito mismo. Kumuha siya ng isang tableta at inilagay sa palad ni Catherine. Kabanata 406. Naghihintay na ba siya sa pasukan ng paaralan dahil nag-aalala siya na baka hindi ko siya bigyan ng razumang pil? Nakakatuwa si Catherine, haha. Dali-daling kinuha ni Catherine ang tableta at isinuksok sa kanyang bibig. Hindi mapigilan ni Daryl ang kanyang pag-usisa at tinanong, ay ang Lion Slaughtering Conference na napakalaking komperensya. Lahat ay pinag-uusapan ito nang papunta na ako rito. Ngumiti si Catherine at casual na sumagot, syempre, ang Zion Featherstone ay isa sa mga matataas na miyembro sa Eternal Life Palace Sect. Hindi mabilang na buhay ang nawala salamat sa kanyang mga kamay. Ang pagkuha sa kanya ay isang malaking bagay sa pamayanan. Bukod sa 6 mga sekta, 12-dosenang iba pang mga sekta ang dumadalo. Tumanggo si Daryl bilang pagkilala. Hindi na inaasahan ang lolo ni Evelyn na maging isang maimpluwensyang tao sa pamayanan. Kinagat ni Catherine ang kanyang labi at tinanong maingat, Daryl, ikaw ba? Mayroon ka lamang isang resolution pill. Ikaw. Simpleng sagot ni Daryl habang nakakaabala siya ng Lion Slaughtering Conference, yeah. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa bukid sa napakalaking mga hakbang. Galit na galit si Catherine at pinadyak ang paa sa pagkabigo bago ito sinundan. Ang Lion Slaughtering Conference ay nagsimula. Nahanap ni Daryl ang mga kaklase at naghanap ng walang laman na pwesto. Sumakay si Catherine sa tabi niya. Hindi kinalma ni Daryl ang kanyang emosyon habang kinukuha ang engranding eksena sa harapan niya. Sinilip niya ang paligid ng mga upuan ng mga manunood at nanigas. Si Sir Snowman ay nakaupo sa pangatlong hilera kasama ng kanyang mga kamag-aral at isang pamilyar na figure ang nakaupo sa tabi niya, mayroon siyang nakakaakit na mahabang buhok na maroon. Ito ay si Evelyn Featherstone.
She asterisk T. Ang Lion Slaughtering Conference ang pagpatay sa kanyang lolo. Gayunpaman, nandyan siya. May lakas ng loob siya. Daryl moth sa kanyang sarili at igiling ang kanyang ulo kay Catherine sinadya, Miss Catherine, sino ang batang babae na nakaupo sa tabi ni Sirs? Ito ang mga upuan para sa aming klase, bakit ang isang tagalabas ay nakaupo dito? Mayroon pa siyang buhok na maroon, hindi ba ang aming paaralan pagbawalan ang mga mag-aaral? Mula sa pagtina ng kanilang buhok. Sinadya ni Daryl na tumaas ng boses at sanhi upang lumingon kay Evelyn ang mga kaklase niya. Sinaman siya ng galit ni Evelyn. Kung sa bagay, nagkasala siya sa paglusot sa upuan dahil para lamang sa mga mag-aaral lang. Casual na sagot ni Catherine, kaibigan siya ni Sirs. Walang mga klase na naayos sa araw na iyon dahil sa Lion Slaughtering Conference. Sa makatuwid, hindi ipinagbabawal para sa mga mag-aaral na dalhin ang kanilang mga kaibigan. Bumalik si Daryl sa katahimikan at tahimik na tinitigan si Evelyn habang nag-iinit ang galit sa loob niya. Naisip niya ang kanyang sarili na tumutulong sa paghuhugas ng mga paa sa kafe sa tuwing nakikita siya. Ang higit na nakaplog sa kanya ay ang clip na kinuha ng kanyang kaibigan at na-upload sa internet. Naging viral. Napakadiri. Binigyan ni Evelyn ng malamig na sulyap si Daryl bago bumalik sa harap upang pagtuunan ng pansin ang stand ng paghuhusga, siya ay talagang labis na nababahala sa sandaling iyon. Ang kanyang lolo ay naarbos ng 6 na sekta nang siya ay lumabas 2 araw na ang nakalilipas at binigyan nila siya ng trio poison, isang laso na inihanda na may halo ng laso ng mga ulupong, centipedes, at alakdan na may epekto ng pagpapahina ng katawan ng isang tao. Habang siya ay nolason at nag-iisa nang siya ay inaatake ng 12 ng mga piling tao mula sa 6 na sekta, sa wakas ay natalo at nahuli ang sayon. Si Evelyn ay pinagsama-sama ang utak para sa isang plano na iligtas ang kanyang lolo sa nagdaang mga araw ngunit nabigo siya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin si Sir sa Lion Slaughtering Conference upang humingi ng isang pagkakataon upang iligtas siya. Kabanata 407. Ang pagpapasya ay makikita sa titig ni Evelyn. Ito ang kanyang huling pagkakataon upang iligtas ang kanyang lolo at kailangan niyang magtagumpay kahit ano paman, siya lamang ang kanyang pamilya na natitira pagkatapos ng lahat. Ang mga upuan ng manunood ay halos buong kinuha sa mga piling tao mula sa pamayanan. Mayroong kahit ilang pamilyar na mukha. Si Ophelia Lane, ang chair lady ng Jiangnan Elixir Association ay naruroon at daan-daang mga elixir masters mula sa samahan ang nakaupo sa likuran niya. Si Mother Abbot Serendipity, ang elder ng sekta ng MA ay nandoon din kasama ang daan-daang mga disipulo sa likuran niya, kasama si Megan Costello, *D* man ito. Kahit na ang paningin ng Abbot's Mother Serendipity ay nakakainis kay Daryl. Maraming iba pang mga piling tao ang nakaupo sa mga nagpapaputi. Miss Catherine, anong mga angkan ang nandito bukod sa 6 na sekta? Tanong ni Daryl dahil sa pag-usisa. Ngumiti ng mahina si Catherine at ipinakilala ang mga ito sa kanya. Maraming iba pang mga samahan at sekta ng mga magsasaka sa pamayanan bukod sa 6 na pangunahing sekta at sa 2 kulto. Bagaman ang mga sekta na ito ay hindi kasing lakas o kasikat ng 6 na sekta. Ang ilan sa kanila ay may mahabang kasaysayan lalo na ang Beggar's Sect, Hall of Swords, Island of Peach Blossom, at daan-daang iba pa. Gayunpaman, 12-dosenang lamang sa kanila ang naimbitahan sa Lion Slaughtering Conference dahil sa limitadong pwesto. Kahit na, mayroong higit sa daan-daang libong mga tao doon at ang mga upuan ay nakapak. Napuno ng emosyon si Daryl nang matapos ang pagpapakilala ni Catherine. Napagtanto lamang niya na maraming mga sekta at samahan ng mga magsasaka. Tahimik na bulalas ni Daryl at hindi na napigilan ang kuryosidad. Tumingin siya sa paligid at napansin na ang mga elit ng pamayanan ay bihasang bihis. Ang ilan sa kanila ay nakasuot ng mandarin jackets na mahaba ang mahabang balabal, ang ilan ay nagsusuot din ng damit na dinastiyang Ming. 2 sa mga elit na iyon ang nakakuha ng pansin. Ang isa sa kanila ay si Stephen Simmons, ang Six-Fingered Legend, ang pinuno ng sekta ng mga beggars. Ang isa pa ay si Linda Holt, ang ginang ng Island of Peach Blossom. Nagbibigay si Stephen ng isang makalumang aura habang siya ay nasa 8 taon at nagkaroon siya ng isang seryosong kutob. Mukha siyang malinis bagaman nakasuot siya ng damit na gawa sa basahan.
Tumingin sa kanya si Daryl, na aliw sa katotohanan na dumadalo siya sa kumperensya kahit na siya ay matanda na. Sa kabilang banda, lalong nakakuha ng atensyon si Linda. Siya ay humigit kumulang na 18 taong gulang at mukhang sariwa siya at pino sa kanyang dilaw na damit na seda, ang kanyang mahabang buhok na kulay pilak ay lubos na nakakaakit. Mayroong isang bulong-bulungan na ang kanyang buhok ay naging pilak dahil sa kanyang pamamaraan sa paglinang sa nakaraan. Ang kanyang buhok ay tumingin sa kanya surreal at naiiba mula sa iba pa. Ang isang nasa katanghaliang lalaki na nakasuot ng isang dowers robe na may mahinahon na pag-uugali ay lumakad patungo sa stand ng paghatol at nagsalita sa isang makapal na boses. "Silence please." Narinig ang boses ng lalaki sa buong paaralan bagaman wala siyang hawak na mikropono. Malinaw na mayroon siyang solidong panloob na enerhiya. Ang bawat tao ay inilipat ang kanilang pansin sa kanya sa isang iglap. Bumulong si Catherine. "Daryl, hindi mo ba nabanggit na nais mong makita ang punong guro?" Siya ang nakikipag-usap sa entablado ngayon, ang kanyang pangalan ay Graham Potter. Gulat na gulat si Daryl sa loob ng Bum-A-Lot sa kanya ang emosyon. Tumingin siya kay Graham. Siya ay isang level 5 martial marquis, kapareho ng Mother Abbess Serendipity. Isang hakbang lang ang layo niya sa pagiging isang martial saint. Napanganga si Daryl. She asterisk T, sa yugtong ito, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na makuha siya kahit na pinapabuti ko ang aking sarili. Si Graham ay tumingin sa paligid ng patlang at nagpatuloy pagbati, "Lahat. Ako si Graham Potter, ang punong guro ng Hexad School. Tulad ng alam ninyong lahat, gaganapin namin ang Lion Slaughtering Conference dito. Tungkol sa kung bakit ginagawa ang komperensya sa Hexad School. Sigurado akong marami sa inyo ang mayroon ng mga sagot." Nagpatuloy si Graham sa pamamagitan ng salita. Ang paaralan ay itinatag ng 6 na sekta upang turuan at kultura ang mga batang talento para sa 6 na sekta. Sa makatuwid, ang bawat mag-aaral na nakaupo dito ay maaaring isang hinaharap na piling tao ng 6 na sekta. Iyon ang dahilan kung bakit kami ay may publiko pagpapatupad para sa Zion Featherstone sa paaralan dahil nais naming malaman ng lahat na ang mga kulto ay hindi magtatapos ng maayos. Tanging ang 6 na sekta ang nagtataglay ng totoong hustisya. Sumunod ang talumpati sa talumpati ni Graham. Kabanata 408. Maraming mag-aaral ang naantig at nauudyok ng mga salita ng punong guro. Naupo si Evelyn habang nanginginig. Ang mukha niya ay namula at nagngangalit sa kanyang mga mata. "Gaano ka manggahez na kunin ang inyong sarili na nasa panig ng hustisya nang ang isang dosenang sa inyo ay inambos ang aking lolo na nag-iisa at gumamit ng maruming taktika upang lason siya. Nakakadiri kayo." Nagpatuloy ang palakpak ng sandali. Naghintay si Graham sila upang umatras bago siya magpatuloy. Ang pagpapatupad ng publiko ng Zion Featherstone ay hindi lamang pahiwatig ng katwiran ng 6 na sekta. May isa pang dahilan. Ang karamihan ng tao ay tumahimik at itinoon ang kanilang mga tingin kay Graham, hinihintay na siya ay magpatuloy. Si Graham ay nakagawa ng isang nakakainis na ngiti at nagpatuloy. "Palaging may bulong-bulungan na mayroong 7 kataas-taasang misteryo ng banal na kasulatan sa mundo at ang Zion Featherstone ay isa sa mga ito. Kataas-taasang mga misteryo na banal na kasulatan." Nagulo ang karamihan ng tao sa sandaling marinig nila ang mga salitang iyon. Alam ng lahat na ang isa ay maaaring mamuno sa mundo pagkatapos. Pagkolekta ng lahat ng 7 kataas-taasang misteryo na kasulatan at pag-unawa sa mga lihim sa loob nito. Gayunpaman, walang nakakamit iyon sa libu-libong taon dahil malapit ng imposible para sa isang tao na makolekta ang lahat ng 7 mga banal na kasulatan. Itinaas ni Graham ang mga sulok ng kanyang bibig at itinaas ang kanyang boses. Ang 6 na sekta ay tinatanong si Zion Featherstone tungkol sa kinaroroonan ng banal na kasulatan sa nakaraang ilang araw, ngunit sumumpa siya na hindi sasabihin sa amin. Sa lahat ng naruroon, kung may kumpiyansa kang alamin kung nasaan ang banal na kasulatan, ang pagpapatupad ng Zion Featherstone ay magiging iyo sa Lion Slaughtering Conference. Gayun din, ang banal na kasulatan ay magiging iyo. Wow! Ang kanyang mga salita ay nagresulta sa isang sigaw. Narinig ang mga sigaw sa sandaling sinabi niya ang mga iyon. "Gagawin ko ito. Sigurado ako na maaari ko siyang tanungin." Ang lahat ay sumisigaw ng gulo. Tahimik na ngumisi si Daryl sa eksena. Tila lahat ng mga sekta na naroon para sa banal na kasulatan.
Tumanggo si Graham na may kasiyahan sa entablado, mabuti dahil balak ng lahat na sakupin ang Sion. Pagpapatupad ng Featherstone, magkakaroon kami ng kompetisyon ngayon. Ito ay magiging isang simpleng isa-isa. Ang mananalo ay mananatili at ang natalo ay natanggal, at lahat ay karapat-dapat na lumahok. Ang pangwakas na nagwagi ay ang magpapalit sa pagpapatupad ng Golden Lion. Gas. Ang kanyang mga salita ay sanhi ng isa pang kaguluhan sa karamihan ng tao. Principal Potter. Hindi iyon patas. Ang pinuno ng sekta ng mga Black Dragons ay tumanggi ng atubili at malakas na nagsalita, ang mas maliit na mga sekta tulad namin ay hindi kasing lakas ng 6 na sekta. Kahit ako, ang pinuno ng mga Black Dragons, ay inaamin na hindi ako ganoon kalakas, ang 6 na sekta manalo sa kompetisyon. Magtanong lamang sa paligid, sino dito ang may kumpiyansa na talunin ka, Mother Abbess Serendipity, o Master Reed mula sa sektang Shaolin? Sakto naman. Ang isa pang nasa katanghaliang lalaki ay tumayo sa ibang panig, dahil inimbitahan ng 6 na sekta na marami sa amin na sumali sa komperensyang ito, dapat kang maging patas. Paano tayo, ang mas maliit na mga sekta, na dapat manalo sa isang kompetisyon? Katahimikan, katahimikan. Magalang nang ngumiti si Graham sa mga batikos at nagpatuloy, kami ay magiging patas. Paano? Tungkol sa pag-set up ko ng isang patakaran. Ang mga nasa edad na wala pang 25 taong gulang ang maaaring lumahok sa kompetisyon. Katanggap-tanggap ba ito para sa iyo? Sigurado ako na ang bawat sekta ay may mas bata pang mga alagad, hahayaan natin ang mga bata na makipagkompetensya. Tama ba ito? Mas mabuti iyan. Ang mga kasapi ng mas maliit na mga sekta ay nagtalakay sa isa't isa at tumanggo. Ang mas nakababatang henerasyon na naruroon ay nasilab sa kagalakan sa bagong panuntunan dahil sila ang maaaring magpatupad ng Sion Featherstone. Ito hindi mahalaga kung malalaman nila kung nasaan ang banal na kasulatan, ang nagwagi ay tiyak na magiging sikat pagkatapos na maipatupad ang Sion Featherstone. Ang mukha ni Sirs ay may ngiti at hinawakan niya ang kamay ni Evelyn. Evelyn, tanging ang mga wala pang 25 taong gulang ang maaaring lumahok. Mayroon kang isang pagkakataon upang iligtas ang iyong lolo. Walang sino man mula sa nakababatang henerasyon ang maaaring maging karapat-dapat na kalaban mo. Tumanggo si Evelyn. Bilang isang level 3 Master General, siya ang may pinakamataas na ranggo sa mga nakababatang disipulo, hindi pa man binanggit niya ang Immaculate Girl Strip. Sigurado siya na walang sino man sa ilalim ng antas ng Marshal Marquis na maaaring talunin siya. Kabanata 409. Si Graham ay ngumiti ng mahina at nagtagubilin, dalhin mo rito ang Featherstone ng Zion. Ang kalabog ng mga tanikala ay narinig mula sa entablado. Ang karamihan ng tao ay tumahimik at lahat ay tumingin sa stand ng paghuhukom. Nag-usisa sila kung paano nagtapos ang isa sa 4 na Guardian Kings na Eternal Life Palace sekta. Bilisin mong lumakad. 2 disipulo mula sa sektang Wudang ang humawak sa Zion Featherstone at naglakad papunta sa silong ng paghatol. Tuluyang nawala ang kadakilaan ni Sion bilang Golden Lion. Ang kanyang mga limbs ay nakalock na may mabibigat na tanikala ng metal at gulo ang kanyang buhok. Ang katawan niya ay natabunan ng mga mantsa ng dugo at ang mukha niya ay mapatle tulad ng papel. Wala siyang hitsura tulad ng isang malakas na piling tao na may kanyang malaswang hininga, gayunpaman, ang matinding pagiging wild sa kanyang mga mata ay nanatili. Maraming nabigo sa kanyang estado. Ang karamihan ng tao ay nagsimulang buwing, ang ilan ay sumipol din sa isang panunukso. Kaya, ito ang Golden Lion. Walang espesyal sa kanya. Hindi pinansin ng Sion ang paningin ng karamihan at itinuon ang kanyang tingin kay Graham at ng mga piling tao mula sa 6 na sekta. He sneered, "How dare you dismable people call humans a Meatono sect so shamelessly?" Nagtakda ka ng isang bitag kapag hindi ako handa at kinubkob ako ng 12 kalalakihan. Hindi ka ba nahihiya sa inyong sarili? Ang Sion ay nabalot ng pinigilan ng galit sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, nawala sa kanya ang posisyon at napailalim sa pagkagalit. Ang mga piling tao ng 6 na sekta ay lumipat ng hindi komportable dahil sa mga salita ng Sion. Tunay na hindi nila ipinagmamalaki ang kanilang mga pamamaraan sa pagkuha ng Sion. Sarkastikong tumawa si Zion nang mapansin niyang hindi sila nakakaisip ng saway.
Walang bakas ng takot sa kanyang mukha nang sumigaw siya, nawawala ka ba sa mga salita? Ikaw, ang sinasabing matuwid na mga sekta, ay nahuli ako dahil lang sa gusto mo ng dami ng banal na kasulatan. Mas gugustuhin kong sirain ang banal na kasulatan kaysa payagan kang torture me all you want or just kill me. I have no regrets in this life. Ang kanyang mga salita ay nakaepekto. Naantig si Daryl sa kanyang mga salita at ang kanyang mga mata ay kuminang na may respeto. Hindi niya inaasahan ang kay Evelyn Lolo upang maging ito matapang at matigas. Ang mga mula sa 6 na sekta ay malinaw na may mababang pananaw kumpara sa kanya. Nanginginig si Evelyn at siya ay nasa labi ng luha. Naluluha siya at nazakit ang puso para sa kanyang lolo. Naglakad si Graham sa husgado ng paghatol at iniabot ang kanyang kamay upang selyadong mabilis ang senador yung akupoint ng sayon. Kailangan niyang pigilan siya upang mapanatili ang reputasyon ng 6 na sekta na, paalisin mo siya sa entablado, malamig na bili ni Graham bago maglakad ulit sa gitna ng entablado. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan at nagpatuloy, sigurado ako na makikita ninyong lahat kung gaano katigas ang ulo ng Golden Lion. Sino mang manalo ay magkakaroon ng karapatang magpatupad sa kanya. Nang walang karagdagang pagtatalo, simulan natin kaagad ang kompetisyon. Nagpatuloy siya, kailangan kong gumawa ng isang disclaimer dito. Ang kompetisyon ay hindi lamang isang palakaibigan, walang mga patakaran sa entablado ng labanan at iniiwan namin ang lahat ng buhay sa kalooban ng Diyos. Sa kasamaang palad, ang pagkamatay ng mga kalahok ay isa pang natural kurso kaya't ang mga may takot sa kamatayan ay hindi dapat lumahok. Mga kabataan na balak ipakita ang iyong lakas, mangyaring sumampo sa entablado. Ang dami ng tao tumahimik. Ang mga batang disipulo ay sabik na subukang subalit wala sa kanila ang nais na mauna. Mauna na ako. Isang masungit na binata ang pamalya sa katahimikan at naglakad papunta sa entablado. Magulo ang kanyang buhok at mukhang malungkot siya. Malinaw na siya ay alagad ng gang ng mga beggars. Ang binata ay magalang na hinawakan ang kanyang mga kamao sa karamihan ng tao. Ako si Sawyer Cameron mula sa sekta ng mga beggars. Sino ako nakikipagkumpetensya? Isang matangkad na lalaki ang lumabas mula sa karamihan ng mga alagad mula sa sektang Kunlun. Tumalon siya sa hangin at lumapag sa harap mismo ng Sawyer. Ngumiti siya ng magalang at ipinakilala ang sarili, ako si Aaron Tanner mula sa sektang Kunlun. Ang lahat ay nakatuon ang tingin sa dalawa. Napagtanto nila na si Aaron mula sa sektang Kunlun ay isang level 4 master. Sa kabilang banda, ang Sawyer ng sekta ng mga beggars ay itinago ng mabuti ang kanyang aura, walang sino man ang makapagsasabi kung gaano siya katindi. Nahulaan nila na hindi siya maaaring maging mas malakas kaysa sa isang master batay sa kanyang murang edad. Gayunpaman, nagbigay ng isang makabuluhang ngiti si Sawyer habang nakatingin kay Aaron mula sa itaas hanggang sa daliri ng paa, gupitan ang basura. Ako hahayaan mong hampasin mo muna ako, hindi na kita babalikan. Ano? Kabanata 410. Sawyer ay may sapat na kumpiyansa upang hayaan siyang unang hampasin ni Aaron. Namangha ang karamihan. Namula ang mukha ni Aaron sa galit nang maramdamang ininsulto siya. He sneered, huwag mo akong sisihin pagkatapos nito, ikaw ang may pagnanasa sa kamatayan. Nagpakawala siya ng sigaw sa labanan at sumabog sa hangin tulad ng isang bala bago singilin kay Sawyer gamit ang kanyang mga kamao. Isinama niya ang lahat ng kanyang lakas sa isang suntok. Ang paghahati ng isang buong lumago na puno ay magiging isang piraso ng cake para sa kanya. Thump. Mahigpit na lumapag ang suntok sa katawan ni Sawyer ngunit nakatayo siya roon na walang pagbabago, kasing matatag ng isang bato. Ano? Ang ekspresyon ni Aaron ay nagbago ng husto sa susunod na segundo habang kumakalat ang sakit mula sa kanyang braso. Tumingin siya sa ibaba upang makita ang mga buto ng kanyang kamao na pumutok sa maraming mga bali. Napasigaw siya sa sakit. Tumingin siya kay Sawyer na hindi makapaniwala sa isang kinikilabutan na ekspresyon. Paraan ng pagsakop ng dragon. Ito ang panghuli na kasanayan ng gang ng mga beggars na magpapataas ng depensa ng isang tao. Ang isa ay dapat na labis na may talino upang malinang ang pamamaraang iyon. Walang inaasahan na malaman ng shabby-looking Sawyer ang kasanayang ito. Malungkot na ngumiti si Sawyer, naubos mo na ang pagkakataon mo. Akin na ngayon. Pagkatapos, itinulak niya ang kanyang palad papunta sa dibdib ni Aaron.
Hindi makaiwas si Aaron sa oras. Siya ay itinapon bago lumapag na may isang malakas na paghinto. Agad siyang namamatay, hindi alam kung buhay pa siya. Gas. Walang inaasahan na ang alagad na mula sa sekta ng mga beggars ay magiging ganito kalakas. Napanganga ang karamihan at napatulala sila. Kinunot ni Daryl ang noong ngunit napatawa siya. Mukhang may mga nakatagong talento sa Lion Slaughtering Conference. Ito ay isang sorpresa upang makita ang isang kagiliw-giliw na tugma bagaman nagsimula ang kompetisyon. Ang ilan pang mga alagad mula sa sektang Kunlun ay nagmamadali. Nagpunta at dinala si Aaron. Natuwa si Sawyer habang nakatingin sa karamihan. Sino ang susunod? Alam niya na ang isang kalaban na may parehong antas sa kanya ay hindi maaaring saktan siya ng kaunti dahil sa kanyang napakalakas na pagtatanggol mula sa Dragon Conqueror method. Ang karamihan ng tao ay tumingin sa bawat isa na may pag-aalinlangan ng si Catherine na nakaupo rin sa mga upuan ng mga manunood ay tumanggo ang kanyang ulo bilang pagkilala. Ano ang isang batang mandirigma? Hindi ako makapaniwala na natutunan niya ang gayong kasanayan sa edad na ito. Guys, sino sa inyo ang may kumpiyansa na talunin si Sawyer? Tanong ni Catherine. Umiling-iling ang class 16. Sawyer ay masyadong malakas ng isang kalaban. Paano kung papatayin niya ako? Dave Palmer stifled isang chuckle at nagsalita, Miss, hindi ba si Daryl isang level 1 Master General? Hayaan siyang makipagkumpetensya, tinalo niya si Mr. King. Tumawa ang klase. Isang ngiti ang tumakas sa labi ni Catherine. Nandoon siya habang nag-aaway sina Daryl at Xavier King at alam niya na ang dahilan na nanalo si Daryl ay na-distract si Xavier matapos niyang mamiss ang pag-atake kay Daryl. Sinamantala ni Daryl ang pagkakataon at binigyan si Xavier isang palihim na counterattack upang manalo. Sigurado siya na hindi kayang talunin ni Daryl si Xavier kung hindi niya ito atakehin ng sword.